Sa Saskatoon, Canada, isang lalaking nagmamanehong napadaan sa tambakan ng basura nang mapansin niya ang tila isang manikin na itinapon sa gilid ng kalsada. Nang lapitan niya ito, hindi pala manikin kung hindi isang babae ang itinapon sa tambakan. Sino ang babae at ano ang tunay na nangyari sa kanya? Ang matalik na kaibigan ay isang taong maaasahan at mapagkakatiwalaan. Karamihan sa atin ay itinuturing silang parang tunay na kapatid. Hindi man sila laging present ay nagagawa pa rin nilang iparamdam ang suporta at pakikiramay sa kasiyahan man o kalungkutan. Subalit minsan ang inaakala nating best friend ay siya pang magtutulak sa atin sa kapahamakan. Ito ang kwento ng magkaibigang Britney at Cheyenne. Si Britney Gargle ay isang 18-year-old na dalaga mula sa Saskatoon, Canada. Ang Saskatoon ay ipinangalan sa isang uri ng wild berry. Napakaganda man at tinuturing na pinakamaaraw na lugar sa Canada, isang maligim na sikreto naman ang nagtatago sa likod ng kanyang ganda. Ang Saskatoon ang may pinakamataas na naitalang kaso ng domestic violence sa bansa. Dito ay mataas din ang naitalang pagpatay sa mga kababaihan. Gayunpaman, maayos naman ang kinagisnang kapaligiran ni Britney. Ang kanyang ina ay si Suzanne at ang stepfather niya na si Everett ang tumayong ama sa kanya. Mayroon siyang 3 stepsisters na sina Courtney, Tristan at Victoria. Maayos ang kanyang relasyon sa magkakapatid. Kilala si Britney sa pagiging prangka, adventurous at may charming na personality. Hindi siya nahihiyang ibahagi ang kanyang mga idea at kuro-kuro sa iba. Una siyang nagtrabaho sa edad na 16 years old. Pagsapit ng 18, dala-dalawa na ang kanyang hanap buhay. Sa kaparehas na taon ay nakilala niya ang kanyang biological father sa unang pagkakataon. Excited ba siyang makilala ang ibang miyembro ng pamilya sa father side niya? Plano din niyang ipagpatuloy ang pag-aaral at magtrabaho sa hospitality industry tulad ng mga hotel at restaurants. Maraming pangarap sa buhay si Britney. Sa kanyang sipag at lakas ng loob ay hindi malayong matupad niya ang mga ito. Ngunit sa isang iglap, maglalaho ang mga ito na parang bula. Noong 2015, pinagsabay-sabay ni Britney ang dala-dalawang trabaho at pag-aaral. Sa kabila nito, ay may panahon pa rin siya sa mga kaibigan at mga kapatid. Mahilig siyang makihalubilo sa mga tao kaya marami siyang kaibigan. Ang kanyang itinuturing na best friend ay si Cheyenne Rose Anton. Hindi maganda ang kinagisnang environment at mga karanasan ni Cheyenne dahil maging ang mga magulang niya ay nakaranas din ng masalimuot na kabataan. Ang eskwelahang pinanggalingan ng kanyang mga magulang ay kilala sa pang-aabuso ng mga bata kaya ipinasara na ito. Bukod pa dito ay may kondisyong PTSD ang kanyang mga magulang sa murang edad pa lamang. Gumagamit din sila ng ipinagbabawal na gamot. Hindi rin tumagal ang kanilang mga buhay. Sa murang edad ay naging ulilang lubos si Cheyenne. Lumaki siya sa pangangalaga ng foster care kung saan siya ay nakaranas ng pang-aabuso. Dahil sa sunod-sunod na masalimuot na karanasan, si Cheyenne ay napariwara at nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Hanggang sa magsalubong ang kanilang landas ni Britney. Tila kapalaran ng dalawa ang magkakilala at maging matalik na magkaibigan. Nagkakasundo at naiintindihan nila ang isa't isa. Ang kanilang pagkakaibigan na nagsalba kay Cheyenne sa masasamang bisyo. Subalit lahat ng bagay ay may katapusan tulad ng kanilang pagkakaibigan na hahantong sa malagim na pagtatapos. Gabi ng March 24, 2015, umattend sa isang party ang magkaibigan. Ang plano ay uminom at mag-bar hopping buong gabi. Habang nagpa-party ay inilabas ni Cheyenne ang kanyang phone at nag-selfie silang dalawa ni Britney. Pinost niya ang selfie sa FB. Matapos mag-selfie ay lumipat naman sila sa ibang bar. Bandang 4:00 ng umaga ay muli silang lumipat sa isa pang bar na ang pangalan ay Colonial Pub and Grill. Doon ay may nakursunadahang lalaki si Britney.
Ayon kay Cheyenne, nilapitan ni Britney ang lalaki para makisindi ng lighter at doon ay nagkakwentuhan na ang dalawa. Yun na ang huling pagkikita ng mag-best friend. Kinaumagahan March 25, isang lalaking nagmamaneho ang napadaan sa Saskatoon landfill nang mapansin niya ang tila isang manikin na itinapon sa gilid ng kalsada. Na-curious ang lalaki kaya hininto niya ang sasakyan at nilapitan ang manikin. Laking gulat niya nang hindi manikin kung hindi totoong babae ang tumambad sa kanya. Tila itinapon ng babae sa tambakan na parang basura. Agad tumawag sa 911 ang lalaki para i-report ang nasaksihan. Ilang minuto lamang ay dumating na ang mga pulis para mag-imbestiga at suriin ang labi ng babae. Malamig na ang babae, nangangahulugang ilang oras na ang nakalipas simula nang mawalan ito ng buhay. Nakitaan rin nila ito ng mga basa sa leeg dulot ng pagsakal. Sa tansya ng mga pulis, itinapon ang labi sa pagitan ng 5:20 at 5:40 ng umaga. Wala siyang suot na sapatos at maitim na sinturon sa kanyang tabi. Matapos makalap ang mga clue sa crime scene, kinailangan naman nilang matukoy ang identity ng biktima. Ang babae ay nakitaan ng dalawang tato. Ang una ay dalawang bituin sa kaliwang kamay at ang pangalawang tato naman ay isang leon sa kanyang balikat. Inilabas ng mga pulis sa publiko ang larawan ng mga tato para makita ito ng mga nakakakilala sa kanya. Sa telebisyon, tumambad sa pamilya ng biktima ang napakasakit na balita. Ang babaeng natugpuan sa tambakan ay si Britney Gargle. Nang umagang yon, hindi lang ang pamilya ni Britney ang nakipag-ugnayan sa mga pulis. Nakatanggap din sila ng tawag mula kay Cheyenne. Kinumpirma niya sa mga pulis na ang babae ay ang kaibigan niyang si Britney. Ikwinento rin niya na magkasama sila sa bar noong gabi bago matagpuan ang wala ng buhay na kaibigan. Ayon kay Cheyenne, ay nauna siyang umuwi at dumiretso sa kanyang tiyuhin na nasa isang senior living facility na tinatawag na The Lighthouse. Si Britney naman ay umalis kasama ang nakilala niyang lalaki sa bar. Noong March 25, nag-post si Cheyenne sa Facebook wall ni Britney. Doon ay nag-iwan siya ng mensaheng, "Where are you? Haven't heard from you. Hope you made it home safe." Lubos ang kanyang pag-aalala sa kaibigan dahil iniwan niya itong kasama ang lalaking hindi niya kilala. Ipinasa rin niya ang telepono sa kanyang tiyuhin para patotohanan sa mga pulis na kasama niya ang pamangkin. Subalit di lang dito nagtatapos ang investigasyon. Para patunayan ang salaysay ni Cheyenne, pinuntahan ng mga pulis ang bawat pub na nabanggit ng dalaga. Tinignan nila ang recording ng mga security camera. Nang tignan nila ang CCTV sa Colonial Pub and Grill, ang huling bar na pinuntahan ng magkaibigan, wala silang nakitang footage ng dalawa o ni Britney kasama ang isang lalaki. Pinuntahan din ng mga pulis ang The Lighthouse kung saan nakatira ang tiyuhin ni Cheyenne para tignan ang CCTV. Sa nakuhang footage, malayo ang diferensya ng oras ng pagdating ni Cheyenne sa oras na sinabi niya sa mga pulis. Dahil karamihan ng ibinigay niyang salaysay ay hindi totoo, itinuring na primary suspect si Cheyenne sa pagpatay kay Britney. Kinumpronta ng mga pulis ang tiyuhin ni Cheyenne para magsabi ng totoo. Ayon sa tiyuhin, ikinuwento ng kanyang pamangkin na magkasama nga sila ni Britney ng gabing yon at nag-check-in sa motel kasama ang dalawa pang lalaki. Doon ay nagkaroon ng pag-aaway sa pagitan ng dalawang lalaki dahil sa ipinagbabawal na gamot. Pumasok sa banyo si Cheyenne at sa kanyang paglabas, tumambad sa kanya ang wala ng buhay na si Britney. Napansin din daw niyang napapalibutan ng mga pasa ang leeg ng kanyang kaibigan. Pinagbantaan din siya ng mga lalaki na noon ay may dalang baril. Inutusan din siya na tumulong itapon ang labi ni Britney. Wala na siyang nagawa kung hindi sumunod. Matapos ay dumiretso siya sa kanyang tiyuhin upang humingi ng tulong sa kinakaharap niyang sitwasyon. Pagsapit ng buwan ng Abril ay inaresto si Cheyenne dahil sa kasong walang kinalaman kay Britney. Nanatili siya sa kustodiya ng mga pulis sa loob ng 6 na buwan.
dahil sa mga paglabag na may kinalaman sa ipinagbabawal na gamot. Habang nakadetain ay patuloy ang investigasyon tungkol kay Britney. Napansin nila ang pagbabago sa attitude ni Cheyenne. Kumpara noong unang interview sa kanya, ngayon ay tahimik at defensive na ang dalaga. September 10, 6 na buwan makalipas ang trahedyang sinapit ni Britney, nag-comment si Cheyenne sa Facebook selfie nilang magkaibigan. Sa comment ay sinabi niyang namimiss niya ang kaibigan at sana ay madalaw niya ito sa langit. Marami ang natouch sa comment na ito. Ramdam nila ang pagkamiss at pagmamahal ni Cheyenne sa kanyang best friend. Subalit makalipas ang ilang linggo, isang kakilala ni Cheyenne ang lumutang bilang witness para isalaysay sa mga pulis ang kanyang nalalaman. Ayon sa witness, paumaga na nang kumatok sa kanyang pinto si Cheyenne habang lasing, nag-iiyak at nag-hysterical. Nag-away daw sila ni Britney na nagresulta sa paghampas niya sa ulo at pagsakal dito. Maya-maya raw ay napansin niyang wala ng malay ang kaibigan kaya kinabahan at natakot siya. Naaninag ng witness ang walang malay na si Britney sa loob ng kotse. Hindi niya tiyak kung buhay pa ang dalaga ng oras na yon. Agad niyang tinaboy papaalis si Cheyenne. Matinding pagka-shock ang naramdaman ng witness ng panahong yon sa puntong hindi na niya nagawang mag-report sa mga pulis. Subalit hindi siya pinatahimik ng kanyang konsensya sa mga sumunod na buwan kaya naman nagdesisyon na siyang lumantad at sabihin ang kanyang nalalaman. Muling siniyasat ng mga pulis ang social media profile ni Cheyenne. Doon ay may napansin sila sa huling selfie ng magkaibigan na tumawag ng kanilang atensyon. Sa larawan ay napansin nila ang suot na sinturon ng suspect. Ito ang sinturon na natagpuan sa tabi ng labi ni Britney. Sa laboratory test, nakitaan ng DNA ni Britney at Cheyenne ang naturang sinturon. Kumpirmado na ito ang ginamit na pansakal sa biktima. Sinampahan ng kasong second-degree murder si Cheyenne. Sa kanyang interrogation, sinabi niyang nagpunta sila ni Britney sa isang house party kung saan kapwa sila uminom at gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Dahil dito ay wala raw masyadong matandaan si Cheyenne sa mga pangyayari. Natatandaan lamang niya ay simula 4:30 a.m. Noon ay pumunta sila sa McDonald's. Sa puntong yon, nagkaroon sila ng pagtatalo ni Britney subalit hindi niya matandaan ang dahilan. Matapos noon ay na-blackout na siya at wala na siyang matandaan sa mga nangyari. Nang muli siyang magkaroon ng malay ay tumambad sa kanya ang malagim na sinapit ng kaibigan na sa tingin niya ay siya ang may kagagawan. Inako ni Cheyenne ang kasalanan na nagresulta sa mas mababang sintensya. Subalit wala siyang maibigay na eksaktong detalye dahil wala siyang matandaan. Hindi na rin nalaman ang tunay na dahilan at motibo sa pagpatay kay Britney, bagay na nais malaman ng pamilya ng biktima. Noong 2018, hinatulan ng guilty sa kasong manslaughter si Cheyenne. Sa kasamaang palad ay 7 taong pagkakabilanggo lamang ang sintensya sa kanya dahil hindi napatunayan ng prosecution na intentional ang ginawang pagpatay sa biktima. Matindi ang pagkadismaya at galit ng pamilya ni Britney dahil sa resulta ng kaso. Si Cheyenne ay maaaring makalaya ngayong 2024. Naniniwala ba kayo na hindi na matandaan ni Cheyenne ang ginawang pagpatay o palusot lamang ito para makakuha ng mas mababang sintensya?